Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa pagpa-part time dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Guys, kasi meron kasi ako nabalitaan na yun nga, nagpa-part time siya dito, which is yung, kasi tayo guys dito sa Singapore guys is bawal po talaga mag-part time. Bali kung ano yung trabaho natin dito, pwede lang tayo magtrabaho doon sa kung anong nakalagay doon sa working permit address natin. So bali kung sa kontrata natin, I mean yung address doon sa kontrata natin, doon lang tayo pwede magtrabaho. Hindi tayo pwede magtrabaho guys sa ibang employer. Kahit sabihin mo offeran tayo na medyo malaking halaga, wag po tayong magpa-part time. Bali wag tayo mag-work sa kanila kasi guys dito po is marami rin po kasi yung mga employer na preferred nila yung mga nagpa-part time lang sa kanila, yung parang may pupunta lang sa bahay nila para maglinis, maglaba, magplancha, mga ganun yung mga house chores, tapos per hour nila babayaran yon. Bali kasi nga mas makakatipid para sa kanila yon. So ako guys, hindi ko kayo i-judge. Bali actually naiintindihan ko kasi mahirap po talaga rin na ang source of income lang natin is galing sa sweldo lang natin, kasi nga lalo't pag maraming umaasa sa atin sa Pinas or may mga emergency or bigla ang mga pagkakagastusan. Kasi nga dito rin iba-iba rin kasi yung pasahod sa atin, kasi minsan depende sa amo, kung kasi every contract dapat talaga may increase, pero yung iba kasi is since doon tayo nag-renew sa kanila, hindi doon nila ini-increasean or nagbabase sila minsan sa kung ano yung inaano ng agency, kung ano yung rate ng agency, doon sila parang kung ano yung standard ng agency, yun din yung sinusundan nila. So minsan imbes na na-increasean tayo, may mga employer na hindi. So yung salary natin is yun pa rin. Kaya minsan may mga helper na kahit medyo matagal na, kung ano yung basic nila dati, hanggang ilang taon na rin sila sa employer nila, yun pa rin yung sahod nila. So yun. Kaya naintindihan ko guys, hindi ko kayo pwedeng i-judge kasi ako personally din, katulad nyo rin ako na talagang minsan nagigipit din talaga financially, lalo't pag biglang may kailangan sa Pinas, lalo't pag may mga anak na katulad ko, talagang may mga unexpenses kasi na darating talaga din sa atin. Pero guys, alam ko, yun nga, hindi ako pwede mag-judge talaga dun sa mga kapwa ko na Pilipina na pa-part time. Alam ko, marami ako kakilala at yun na nga din, isa rin ako na nakaklase lang. Ito yung pinaka-latest lang talaga, yung kaklase ko. Bali, ang nangyari kasi sa kanya is, parang, kasi ako, parang maboka-boka ba sa kanila. So yun, nung nagkaklase kami, bali actually wala na, parang vacant namin. Nagsabi siya na, alam ko lang wala pala tayong pasok, di sana ano na daw siya. Sabi ko na ano naman, tapos yun nga kasi daw siya, nagpa-part time daw siya. Sabi ko, shh, huwag kang maingay, huwag kang magkwento ng kwento kahit kanino ng ganyan, kasi hindi mo alam, kahit sabihin mong close friend mo pa yan. Guys, kung gumagawa kayo ng against the law dito, sarili nyo na lang. Wag na kayong halimbawa mag-alok pa sa iba, or ang tawag doon, wag nyo na ikwento, ganun. Yung siguro naging lang siya sa akin, parang naging open lang siya sa akin kasi nga parang close kami, but kung ibang tao lang din kasi ako, kasi hindi kasi ibig sabihin na kapwa natin Pilipina is pagkakatiwalaan na natin. Meron nga talagang pangyayari din dyan na kung sino pa yung kapwa natin Pilipina, sila pa yung sisira sa atin or ganun. So alam naman natin na wala tayong lusot dyan, pwede tayong ma-blacklist dito sa Singapore kasi bawal na bawal pa talaga mag-part time dito. At kapag yun yung ginawa nyo, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari sa inyo. So yun, kung kayo nagpa-part time kayo, hindi ako yan kasi buhay nyo yan. Alam nyo yung rules ng Singapore. Pero ang sa akin lang, sana wag na kayo, hanggat kaya nyo sarilinin nyo na yan. Wag nyo na ikukwento, wag nyo na i-share sa iba, at lalong wag na kayong mag-alok ng ibang mga Pilipina pa, kasi minsan yung inaalok-alok natin na yan, minsan chat yan. So yun, minsan kasi sila pa yung magpapahamak sa'yo kasi nga merong ebidensya, lalo pag chat yan. So yun guys, hindi ako against, kasi buhay nyo yan, kumbaga
may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong mga financial problem. So, kung yun yung mas easiest way para sa inyo para ma-solve yun, buhay nyo yan. Basta alam nyo yung consequence na ang pag-part-time is bawal talaga dito sa Singapore. So, yun. Kasi nga, naintindihan ko rin kasi wala talagang ibang source of income. Bawal din mag-online selling, bawal din magbenta ng kung ano-ano. Yun. Tapos bawal ka rin makipag-tsorba-tsorbahan dyan na baka mamaya yun nga, maano din kayo ng magkasakit ka pa. So, yun. So, wala talaga. Yun lang yung easiest way na tingin nila na makakatulong din sa kanila. Kaya, pero mag-ingat lang talaga ng sobra. Hindi ko kayo pwedeng i-judge, hindi ko kayo pwedeng sabihin na ihinto nyo yan kasi una sa lahat hindi ko naman din kayo kayang tulungan o hindi ko kayo kayang bigyan ng financial na kailangan nyo. So, ingat-ingat na lang. So, yun na lang yung masasabi ko guys na sarilinin nyo kung nagpa-part-time kayo dito sa Singapore, wag na wag yung ikukwento kahit kanino. At saka wag na wag yung i-aalok na ay may ganito, sama ka ganyan-ganyan. Wag na wag po talaga. Sarilinin nyo na lang talaga kasi hindi nyo alam kasi minsan yung tinuturing yung pinakamalapit sa inyo sa bandang huli yan pa pala magpapahamak sa inyo. I'm not saying lahat, pero yun, kailan ka pa ba matatauhan kung mangyari na sa'yo, diba? Yung mga ganong case. Tapos yun nga guys, tayong mga nasa Pinas, hinihinay lang din tayo ng hingi sa mga kasi dito po sa amin lalo sa Singapore is wala po kaming source of income, sahod lang namin. So, pag yung sahod namin na yan, inahati-hati na sa inyo, yun na talaga yun. So, pag napadala na yan, mag-iwan na lang sa amin allowance, tapos biglang may emergency na kailangan yung humingi sa amin, saan kami kukuha. So, kaya yung iba natutuliro, nasi stress, so even ayaw nilang gawin na mag part-time, no choice sila kasi nga yun lang yung madaling nilang paraan na makakakuha sila ng ipapadala sa Pinas or sa inyo. Kaya pagka alam nyo naman na nagpadala na sa inyo, kung kaya nyo naman gawa ng paraan na hindi na iparating dito sa amin yung mga needs ninyo, kasi ang sunod na darating na pera namin isa sa sunod na sahuran na naman. So, gawan nyo na lang ng paraan. Huwag nyo na lang ipasa pa sa amin yung stress. Kasi dito guys, is stress na nga kami sa trabaho. Tas may stress pa kami sa inyo, diba? So, yun. Kaya, yun lang yung sasabi ko. Doon sa mga kapwa ko part-time dyan. Then, ingat-ingat lang tayo. So, yun. Mahirap magtiwala kahit kanino. Yun, di ko sinasabing maging kayo ha, yung parang napaka-weird nyo naman, hindi nyo na lahat i-open sa mga kanyo. Maging selected lang din kayo at yung mga ganyang bagay kasi mahirap i-share kahit sabihin mo sa kapwa Pilipino natin kasi minsan dyan pa tayo mapapahamak. So yun lang.